Doon na sa last year ko Sa na. 4th year na. Doon na rin ako na-injured. Yung feeling magdagdang ka na. Yun yung nangyari sa warm-up. Kasi ako nung 12 years old ako, ang sinulat ko, I want to become a priest. Talaga? Oo, kaso wala na Mali natin. Ito ba sa bench ba napapansin nyo lang, parang hindi siya Pilipino. Ba't ganyan siya, gumagamit siya ng spoon and fork? Meron ba kayong tinetest nyo ba siya? Tinira ka? Pwede ko na. Oo naman. Ibayaan naman ang show natin. Tapos na yun. Saka totoo, no? Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang! Ito, yung guest natin, RDO, isa sa mga masasayang kwentuhan off stage din to. Ang saya ng kwentuhan natin dito. Yung kanina pa lang dun sa holding area, ang saya na ng kwentuhan natin So, tapos ako, excited na ako. Finally, alam na, si Bolbol na ang inyong import. Last time yata, hindi natin na dati parang hindi pa napirma ngayon. Excited na ako mapanood kayo. Pumirma na. Oo. Nakita ko din pala si Bo Belga sa Singapore dahil nag-show kami. Kasalubong ko. Sabi ko, manunood ako ng TNT versus Rain or Shine. Sabi niya, wag na. Napakabait na tao na. Malay mo naman, first game pa lang yun. Baka nga pag pinalabas to, tapos na yung laro. Pisik na yun ni Bo. So sana nga, excited ako, papanoodin kaya Rain or Shine sa TNT. So sa mga fans ng PBA dyan, baka masaya tong conference na to. So excited ako. At excited din ako sa guest natin. Ngayon? Oo. Ito, sasabihin ko lang lahat ng mga achievements ng player na ito. Shooter yan, shooter. Oo, ito talaga. College ako, nung nagsimula to talagang isa sa mga pinapanood to kasi ang free throw nito sa 3 points nung panahon. Ang layo tumira. Kung inabutan lang nito 4 points. Sigurado titira sa 4 points to. Malamang. Pero ito po ay, ang player na ito ay may 3-time PBA champion. 2005 Fiesta, 2009 Fiesta, 2013 Commissioners. Okay. 13-time PBA All-Star. 2000, Dami. 2001, 2003 to 2011, 2015 at 2017 Sipi mo. Hanggang kahuli-huli All-Star pa rin. Hanggang sa mag-retire. PBA All-Star 3-point shootout champion. Mahirap yan. 2007. Kailangan yan rhythm PBA Mythical Second Team 2009 and PBA Sportsmanship Awardee 2005. Mabait kasi yan. Very friendly. Recognized as one of the most consistent shooters of his era. Won multiple PBA championships with San Miguel and Alaska. Retired from professional basketball in 2017. Walang iba kundi the Cebuano hotshot. Don Ontiveros. Welcome. Thank you, GB. And Dog. Yes. Ang tawag sa kanya ay Dog, aso. Hindi. Kailan pa tayo nag-start niyan, Dog? Nung Gilas tayo, di ba? Dog, nung national team kami. National team. Bakit Dog? Kasi mga Phil-Am. Di ba nauso yung Phil-Am, no? Ang daming Phil-Am dati. What's up, Dog? Dog. So, Dog na rin kami. So, nakiuso lang yung Naki-Phil-Am kami. Nakiuso lang kayo. Naki-Phil-Am kasi puro Phil-Am, di ba? Dog, ganun. So kami din. Come on, Dog. Kaya Dog na tawagan namin. Simula nun, pati sa text, Dog na kami. Pati sa pag nakita kami, Dog na rin. Dog. Kaming dalawa lang yun. Kayong dalawa lang. Wala akong ibang katawagan na Dog siya lang Ikaw, meron ba iba? Wala. Ang ganda. Pero may meaning yung Dog, Ano? kasi, di ba, pag yung dog ka talaga, yung lumalabang ka. Oo. Di ba? Hindi yung iba na mukhang astig ka pero wala ka. May kagat. Ito, mabait. Pero parang dog lumalaban. Yung kalaban natin dun sa... Iran? Hindi. Iran ba yun? Saan ba? Yung... Kuwait. Magkakampi kami Kuwait. Kasama ko siya nun Kailan ba kayo unang nagkasama sa national 2007? 7. 2006 sa Jones Cup. Jones Cup. 2006. Nandun ka ng 2006? 5
5, 6, 7 ako sa Jones Cup. Tama. Tapos reserve lang siya namin that time 2007. 2007 kasi isa siya sa pinakabata. Bata Bali ako sa matanda na side. Itong dog na to, saan nagsimula? Doon. Oo, doon yata, no? 2007 siguro. Mga film na. Nung may mga film. Mga film. Kasi ang film nun si Dog na rin. si Sigel. Si Sigel, si Jimmy Alapag. Mga nag-English eh. Si JJ. Okay. Yung mga English speaking nun eh. Tony De La Cruz. Yun. Kaya para makisabay kami kasi kami na Nakikinig yata siya. local nun. Nakikilam. Naki-English. Pero yung bitaw nyo ng dog, Pinoy na Pinoy, no? Walang slang eh. Dog. Dog. Ilagyan na lang namin ng W para kunyari Dog. mukhang dog. Dog. Yun. Dog. Ganun. Pero before that, hindi pa kayo nagkasama sa court niyan before yung national, yung... Kalaban Hindi kayo- lang yung dog, no? Yun lang yata. No? Magkalaro lang kami sa PBA. sa PBA na. Pero may kwento siya dati na parang muntik na kami magkatagpo sa St. Francis. Yes. Pinag-try. Pinag-try out ako noon, I think, 97, 96. Pinag-try High out school pa ako noon. High school pa siya noon. Pero nabalitaan ko na yung mga Di Ocampo. Okay. Tapos meron kasing si Tuadles ba, no? Nandun si Apple. Apple Tuadles. Pinapunta ako Las Piñas, di ba? No? So, Nakailangan yun. ano ka doon? Practice? Isa? 3 days lang yata. 3 practice ka? 3 practice lang. Tapos kinuha ako sa yung taga San Beda naman from Cebu. Okay. Sila Senior Peda tsaka yung naging coach na si Britri Roma. So lumipat ka ng practice? Lumipat ako ng practice. I think yun yung way ko para kasi try out yata yun for 1990s. 90s na yung Tagal na! Ay, nako. May book pa ako nun eh. Try out yun for eh. the national team. I think the late Dong Vergeri was the coach. So dinala ko dito para may chance ako is I have to stay in Manila. And yun, nagpunta ako. Yun, St. Francis, San Beda. And nakapractice ko si Danny Ay. Sabi niya, gusto mo mag-try out sa NU? Wala akong kakilala. Ang close ka lang talaga yung sa San Beda. But 97, I heard, yun na yung ABS-CBN, I think, or the franchise wants to get the PBA rights ba. Hindi natuloy. Nabalitaan ko sa nag-manage sa akin na baka gagawa ng own league. Yun na yung naging MBA the next year. Which para sa akin, meron naman palang maging liga and may team yung Cebu, might as well go back to Cebu. Kaya bumalik ako ng Cebu. Pero naglaro ka pa ng college doon? Sa Cebu? Oo. 1 more year. Yun na yung 97. Bago mag-MBA? Bago mag-MBA. So hindi ka tumuloy ng NU? Oo. Fortunately also, yung first coach ng MBA, siya yung last coach namin sa college. So pabor ako. Kinuha siya na head coach and kilala niya ako from college. Alam niyo laro mo? Alam na na-utilize ka niya agad. Nakailang taong ka sa Cebu, MBA? Cebu Dalawa Jones? lang. Dalawa lang. The first, unfortunately and unfortunately, the very first game ng MBA, injured ako 30 seconds into the league. Ito yun. Ito yun. Yung wrist ba yan? Ganito. Ano yung warm-up? Meron din nangyari warm-up though it was in high school. So, syempre, first league. First game. So, lahat gustong makascore kasi record ka na di ba? So, may play para sa amin. Hindi sinunod. So, ako, nag-offensive rebound. I think naka-rebound nun si Martin. So, pag-rebound niya, kita ko yung bola. Pag ganun, bang. Ay. So, syempre, pag akala mo, So, pinahila ko pa. Nung paghila, lalong namaga. And pag-check, x-ray yun. Fracture na. So, ilang sit weeks? out. No, mga din dog. Ilang months? More than 2 months din. Tapos gumaling? 1 month na. Actually, 3 months ako wala. And unti-unti, siyempre, bata ka pa. Mabilis makondisyon. Mabilis makondisyon. I think hindi rin ako nawala dahil dito lang. So, tumatakbo pa rin. Swerte din dahil nakahabol and eventually
yung tinatawag nila na Rookie of the Year, they called it Discovery of the Year, sa akin na nabigay. So, ibinigay. Sa akin nabigay. So, 97 and I think nag-All-Star game din kami sa Pampanga. I mean, 98. Nag-All-Star game din doon sa Pampanga. And All-Star MVP. Nanalo din. Sabi ko, okay, first year. So, MVP agad, All-Star. Pero All-Star naman kasi. Okay din yun. Okay pa rin yun. Nandun na lahat ng magaling eh. Nandun lahat ng magaling. Tapos ikaw pa ang All-Star, ang MVP. Kamusta yung karera ng yung paghabol sa championship sa NBA? Sino ba ang mga... That year, 98, ang nag-champion was Pampanga. Ang nakalaban nila Negros. Sa South sila nag-champion. Pero kami na nakalaban. Sila Ferriols, Cardell, Hugnatan sa South. And kami nakalaban. We were up 3-1, Dog. Nahabol pa kami. Nahabol pa yun? Nahabol pa kami. 3-1 yata lamang namin. Or 3-2. Or parang ganun. Sayang, no? 3-2 yata. 3-2. So, syempre, mga bata kami. Then the very next year, natalo na namin sila. Na-improve nyo. And kami yung nag-finals. Pampanga ulit. Unfortunately, ang kabilang team Manila, Adukol, Compton, Camaso, and ang galing ng coach, Louie Alas. Hindi, magaling din naman yung coach namin, si Coach Sunichi, pero mas experienced din yung Coach I guess sila, iba-iba yung Adukol eh. Though we have Phil-Am in Wainwright and Mitchell, pero iba din yung yung dating nila Adukol and Compton eh. Shooter talaga, layo tumira nun. Layo tumira. Pang 4 points na. Oo. Diba? Grabe, kung may 4 points nun. Grabe. Tsaka, talaga. Basic, no? Yung basic. Ganda. Laking bagay din yung may Compton yung team eh. Which, fast forward, naging coach ko pa sa Alaska. Oo, no? Nakasama ko pa. Ikaw, nakapaglaro ka ng PBA and then NBA. Ano yung masasabi mo na meron sa NBA na wala sa PBA nung time na yon? Or I guess the fans. Yung involve yung fans eh. Kasi probinsya. Dami. Probinsya kasi you're representing the community. Ako siguro kahit fan lang ako pero alam kong galing sa Cebu. So supportahan ako, all out ako. And ganun din when we travel to Negros, Davao. Very fanatic sila. Pangasinan, Nueva Ecija. Si Willie Miller. Nueva Ecija. The day before or the week before, sa amin sila naglaro, na-injured siya. Natapilok. As in, natapilok or... Kanino kayang pa kayo? Parang nakwento ni William dito eh. Nakwento, yung... hindi na kinento yung pangalan. Huwag na lang natin. Baka dito masabi ko sino yung Sinabi ba niya kung sino? Hindi niya ata nasabi ko kilala sino. Kilala niya. Ang sinabi lang niya, hindi siya tawagan ng foul. Hindi siya tinatawagan. Pag siya. Sabi niya, ito pulay na ako. Hindi pa rin ako tinatawagan. Totoo nga nangyari. As in, gumanon talaga Ganon talaga yung paa. So, travel kami sa Nueva Ecija. So, syempre, yung fans, naalala pa nila yung game before na na-injured si Willie. Inabangan yung player namin. Buti yung bus namin. May kortina. Hindi makita. Tinago namin yung player kaysa iwan namin sa hotel. Baka mapuntahan. Nandun lang. Buti, he was suspended for that game for what he did the previous game sa Cebu. Sadyang naglagay ng paa? Pagkita kasi ng tao, kung sadya o hindi. So, alam nila. Saka hirap pigilan ni Willie, bro. Galing. Hilap daw, sobrang galing. Malakas. Mabigat. Yun. So, hindi siya nakapaglaro. Yung player din namin, good thing, hindi rin nakapaglaro. Yung pala yun, yung so, involvement yun ng yung, fan. Going back to your questions, grabe yung involvement ng fans dun sa team nila. Parang pride, may pride, no? Kumbaga, bata ako to. Ginalaw mo, parang gano'n. Tapos bayan ko to, city ko tong lumalaban. Mas magagaling kami. Parang ganun yun eh. No? Kami nga, kahit ordinaryong game lang, mapapa-headline kami sa newspaper dun sa Cebu. Sa local. No? Sa local papers din. Dahil parang
feeling nga namin para kaming artista that time eh. Nagugutan ng pride ng lugar eh, no? No, so I guess yun. But ang PBA lang kasi is of course marketing ng company, and you have to represent also the company, and secured lang yung mga players then compared sa NBA, because for some teams kami, good for us, Cebuano Luwilier, talaga mahusay and maalaga din talaga yung team owner namin. Ano rin yun nasa kakayahan ng team owner. Ikaw ba hindi ka na invite maglaro sa NBA noon? Or masyado ka pang bata noong time? Na-invite ako noon nung second year college ako. In-invite ako ng Cebu. Pero tumigil ka maglaro doon, di ba? Dahil sa heart ba yun? Tapos nung gumaling na ako, nagkaroon ako ng offer sa Cebu. Dapat wala so ano yun? Wala na ako, PBA na ako. PBA na siya. So kasabay mo sana si Ping Race. Kasi baka hindi. Baka... Kasi 2000 siya 2000, 2001. Baka mangyari. Hindi, kaya siping ang nakuha kasi di ako tumuloy. Okay. Parang ganun yung nangyari. O pwede rin magkakampi kami. Kung kasi siguro may offer din sa kanya. Ganun. Hindi ko tinuloy. Mas pinili ko yung school. Laro muna ako school. Tapos mag-PPBL ako. Kasi pag nag-MBA ako, travel. Bawal na ako mag-school. Kasi pro na nga. Kung mag-i-school man ako, bayad na ako tuition. Sarili ko lang Hindi ka tulad pag PBL, pwede ka maglaro sa school, scholar ka. Yes. Tsaka dito lang sa Manila lang yung games. Unlike sa MBA, you have to travel south. Pero doble yung sahod sana. Sa ganun manghihinayang ka eh. Tama. Doble. Okay lang, nakuha mo na. Triple pa nga pagdating mo sa... Hindi ko rin kasi yung school kasi namin, pati yung ibang mga pinsan namin, pinag-aaral din kasi nila. Sa St. Francis. Kaya gusto ko rin makatapos din sila. Maghalos kasabay ko sila eh. Bait talaga nito. Siyempre. Ikaw, saan ka nag-high school? Don Bosco. Don Bosco, Cebu. Don Bosco, Cebu. Technical school. Tapos may liga kayo? May liga din kami. Yun, high school. Pero I think sa high school ko, 4th year lang ako nakalaro. Kasi first year, maliit pa. Bigla ka lumaki? Bigla lumaki ako 2nd or 3rd year. So napasama na ng team pero hindi pa nakalaro. 4th year lang talaga kasi ako na yung pinakamatangkad. Pero nagdadunk ka na nun? Doon na sa last year ko sa na. Sa 4th year na? Doon na rin ako na-injured. Yung feeling magdunk ka na. Yun yung nangyari sa warm-up. Nagdunk ako. So, kaya ko na to. So, palayo na ako ng palayo. Round robin. Ginanong ko, parang nabitawan ko yung bola doon. So, gumanon talaga ako. Bagsak. So, ito yung palabas na yung buto dito. Gumanon na yung kamay. Hindi ko pa napansin na na-injured ako kasi bumagsak ako. Akala mo okay lang. Okay, pumila pa ako. Sabi nung teammate ko, uy, kamay mo. Nakita ko na. Tabingi na. Gano'n na ako. Dinala na ako sa hospital. Walang pera that time. Paano operahan? Buti nga, may may tumulong yata yung auntie ko. Nag-loan lang yung mama ko. Siyempre, that time, hindi agad makalabas yung cash ba. Loan lang. So, yun. Learning experience. 3 months, 4 months. So, nag-graduate ako sa high school na nakakast. Sagot niyo yung gastos. Hindi sagot ng school, no? Hindi sagot ng school. Merong school kasi sagot yan eh. Basta doon nangyari sa pero school. for that time, sa Don Bosco, wala talagang program pa for sports. Kasi focus kami sa academics eh. Kanya-kanya yun eh. Kung matapilok ka, pagalingin mo yung pa. Parang ganun. So that time, nung nakita nila na need na nila mag-sponsor talaga to take care of the players. So yun na yun. Pero sa akin, hiram-hiram hanggang nabayaran. So yun yung nangyari. Tapos may offer ka na ng mga college? Meron sana. Kasi yung kapitbahay or taga-barangay namin, si Jun Tabanas, ballboy ng Alaska. So sabi niya,
either pili ka, Mapua dahil kay Joel Banal, assistant coach siya ni Team Cone, or UST dahil kay Aric Del Rosario. Ako bala sa'yo, pinagkwento daw ako na may player from Cebu na 16 years old, 5'11", athletic, gano'n, and na-injured. So, hindi ako nakapag-try out. So, nag-aral na lang ng Cebu. So, nag-stop muna talaga yung basketball sa buhay mo at this time? For ilang months lang din, after lang din. So, nung injure ka, yun yung time na tumatangkad ka pa pala, no? Oo, tumatangkad. And syempre, pag injured ka, di ba, may rehab. So, syempre, pabalikin yan. Walang pera pang rehab eh. Di ba? So, ang ginagawa ko, summer nun, sa dagat ako pupunta. Hanggat sa matuwid. In-exercise mo. In-exercise. Ako na lang. Hanggat sa matuwid. So, yun. And nung okay na, walang clearance from doctor. Sabi ko lang, feel ko lang na malakas na. Kaya na to. Kaya na to. Sa sobrang ng dagat, lumampas pa nga eh. Na-extend na. Na-extend pa nga eh. So, syempre, yung totoo yung sinasabi nila na kung wala kang mahanap na tulong, matutulungan mo yung sarili mong maghanap ng or gumawa ng paraan. Kung gagawa ng sarili mong diskarte. Sarili mong diskarte. Pero nag-shooting ka? Isang kamay? Kasi left na yung injured ko eh. Kaya naging shooter talaga to eh. Oo nga, no? Hindi, meron kami sa Don Bosco, JB, na kasi isa din sa nagustuhan ko sa Don Bosco is maraming ring. Okay. Merong isang ring doon na ring yan, tapos may sarili pa siyang ring sa loob. Na kailangan mo talaga tamang arc at para ma-shoot mo at masanay. So, yun ang ginagamit mo. Doon ako sabi ko. Tapos pag bumalik ka sa regular na ring, sabi ko, kaka-practice mo na ganito. Tapos babalik ka sa... Doon ako and eventually, nung 4th year high school na nagamit na ako, doon ako nagkakumpiyansa. And doon ako nakita ni Jun Tabanas na, potential tong batang to. Yeah. At tapos after mo mag-MBA, may offer ba sa'yo sa PBA o nag-apply ka ng draft? After ng first year, may offer na. Pero through newspapers lang. Or kunyari, pinaparating kasi wala silang contact sa akin eh. So what the management did is, inoferan ako ng 3 years, tapos may sasakyan. So, 21 years old ka, inoferan ka ng ganyan. Okay yun. Kaysa marinig mo lang yung balita na may offer na hindi sure. So, pumirma ako ng 3-year contract. And first year of my 3-year contract, which is sa 1999 season na, ganda ng laro ko. And naalala ko sa sarili ko, when I was 12 years old, 1989, sabi ko, kasi meron kami, hindi ko makalimutan GB, na meron kaming sinasabi ng teacher namin, 1989, by the year 2000, where will you be? May ganun. May ganun. So, syempre, parang goal mo yan. So, ang nakakaalam lang, ikaw lang tsaka yung teacher. So, sinulat ko, by then, I will be in the PBA. Pero, 12 years old ako, ang height ko lang nun, 4'11" lang daw. Galing. Pero, dahil fan ako ng PBA since I was in grade 2, para nga akong pinagyayabang ko nga kay Miko Halili para akong Fidel Mangonon. Di ba si Fidel? Stats yan. Grabe talaga. Nililista mo? Nililista ko. Sinong paborito mong team nung... Parang hindi ko makalimutan, first number ko was number 23. Hindi Michael Jordan, Ricky Brown. Cardo Brown. Great taste ba siya? Great taste. Pero, ang grabing karisma nun, si Robert Jaworski. So nung naglaro si Jaworski sa Cebu Coliseum, kahoy pa hindi pa fiberglass. Gumanon lang ako parang tinatch ko lang. Sabi ko, nakahawak na ako. Pero nakita ko, umuwi na yung mga fans or yung ibang players, siya, ina-accommodate niya talaga yung fans. Sabi ko, grabe yung dating niya sa akin. So, I guess grade school pa ako. Next na nakita ko siya was, I think, 1990 na. Ginebra versus San Miguel. Yun na yung na-injured si Samboy Lim. At the next year, nag-MVP si Ato Agustin dahil wala nang Samboy Lim sa lineup. Siya na yung inaasahan.
Kompleto ako ng pirma nila. Ampalayo, Ginebra, tsaka San Miguel. So, fan na talaga ako Ng PBA. ng PBA. Kaya nung grade 6, sabi ko, by then I will be in the PBA. Yung ano ko lang. Oo. Galing. Kasi yung year 2000, yun yung graduate na dapat kayo ng school. Yes. Ng college. Ng college. So, 99, natapos yung season, talo kami sa Metro Stars, lumapit talaga ako sa team owner. Sabi ko, sir, I remember I had this letter offer, and if ituloy ko yung contract ko, baka 2002 na ako makapasok sa PBA. And if you allow me, para ma-fulfill ko yung dream ko when I was 12 years old. Ang bait ni John Henry Luwilier and Boss Danny Francisco, and coach namin, Coach Tonichi Ituri. So sila nakipag-usap, sabi niya, sige doon, para maganda yung transition mo, we will talk to the teams that interested sa'yo. Ayaw din namin mapunta ka doon at wala ding mangyari sa'yo. You'll be protected, para ganun ba. So, I think Tanduay, dahil close si Al Francis with Tonichi Ituri. So kinuha ako ng Tanduay. And Direct hire yan, di ba? Yes, direct hire ako. Walang draft. May draft sa iba, like si Paulo Mendoza, siya yung number 1 draft that time eh. And ang Red Bull, umakyat din sila sa PBA eh. So nadagdagan yung teams. Yun nga, ang bait ng Cebuana Luwilier, tinulungan yung transition ko. And gusto rin nila na ma-secure ako kasi iniwanan mo yung magandang contract sa Cebu. Tapos baka one year ka lang or ano. And good thing for me, nag-offer yung Tanduay that time, sabi nila, sayang naman yung, I think, I don't know if it was true that they pay a certain amount to get my rights. And gusto nila baguhin din yung contract ko. Pero ayaw nila mag-sign ako ng short term kasi sayang din naman yung binayad nila. So, maganda yung ginawa nila na long term, but will provide you a loan. Ako gusto ko, if mag-sign na ako ng PBA long term as my first contract, gusto ko rin maka-loan para may bigay ako na bahay sa pamilya ko. And yun. Parang advance yun eh. Yes, parang advance. And sa kanila yung may bangko din kasi sila. So, salary deduction na lang din. So, napaganda. Minessage mo ba yung teacher mo nung nasa PBA ka na? Merong event every January dun sa area nila. Okay. So, nabibisita ko siya palagi kasi merong Tuslubuwa Festival. I don't know if you've heard of this. Siguro, taga Cebu, alam nila yan. Tuslubuwa Festival, parang puso, hanging rice, tapos may ulam dyan na brain ng baboy. So, dadaan talaga ako sa bahay nila. Ma'am, naalala mo yung si Ma'am Julie Abejo. Yan, English teacher ko. Nakakatawa kasi yung pag nakikinig ng teacher, yung gano'n na fulfill ng estudyante yung dreams nila. Nagkatotoo yung Kasi ako nung 12 years old ako, ang sinulat ko, I want to become a priest. Talaga? Oo, kaso wala na eh. Mali natin. Ikaw ba may ganun ka? Anong dream mo nun? Maging sa electronics ang pangarap ko noon eh. Electronics, parang engineer. Electrical engineer. Mga gano'n. Pareho tayo, Dog. Kasi yun yung advantage namin sa Don Bosco. Technical. Yun din yung kinuha ko nung college. Electrical engineer sa UC. Because of the travel sa Cebu Gems, na-miss ko na yung ibang subjects. Hindi ko na natuloy. Pareho pala talaga kayo. Kaya pala dog din talagang tawagan nyo. Talagang pati yung mga gusto nyo mangyari, electrical. Pareho Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. Pero yung experience mo naman, ito na, you're in PBA, Tanduay. Very young team ang Tanduay nito. Bago pa second lang year ng Tanduay that time. Kamusta naman yung first
year sa PBA as a tanbay Sabihin ko player? ulit swerte dahil may Jeffrey Carriazo. Nag-guide ka. Kasi kaposisyon ko siya, pero siya yung nag-guide sa akin. Siya din, hindi ko pa naman na-try si Coach Yeng, no? Pero grabe din si Coach Al Francis. Stricto din talaga. And into details din talaga. Siyempre, film namin, Alvarado, Meng, Hatfield, and si Carriazo yung starting two. Point guard namin, Jason Webb. So, reliever lang ako. Si the late Bong Tan, gusto niya ako dahil yun din yung position daw niya nang naglalaro siya. Tira, parang... Shooting guard. Shooting guard. So, nakita niya ako sa practice one time na ang ganda ng shooting ko. Nakakala niya, hindi na ako mag-miss. There was some games na pag maganda laro ni Jeff, second quarter na ako makalaro. Or late na. Pero pag ma-miss siya ng dalawa, makastart ako ng first quarter medyo late. maaga. Pero defensively, kahit feeling ko magaling ako na defensive player sa NBA, pagdating ko sa PBA, iba. Kasi may schemes ka na. Of course, natutunan din natin tendency sa NBA. Pero sa PBA, grabe. Mas detalyado. So pinag-aralan mo talaga. And may sa VHS pa yung sasabihin ko. Kasi Jeffrey Carriazo magaling dumipensa yun. Tapos sabi niya, pag nag-viewing kami VHS, hiramin ko yung tape ni Jeff. Kasi nagsascout siya. Tapos doon nakita, for him to be at this level, meron pala siyang mga sikreto na dapat ko rin, and siya is very generous. And doon ko, swerte na develop ko yung friendship sa kanya, off the court. Marami din ako natutunan. Pero how he leads, I guess when he was with Mobiline, I think started with Alaska, champion. He's just playing his role kasi nandun pa sila Kenneth and Jolas. When he was traded to Mobiline, franchise player. And nung napunta sa amin, siya nagli-lead. Pero nakita ko na open siya to teach yung mga batang player. Nag-guide siya. Yes, nag-guide. Sino ba ang na-assign sa'yo na babantayan mo na player that time na inaaral mo talaga? Well, sino ba mga player na binabantayan mo? Nung napunta sa San Miguel, syempre yung mga kaposisyon. Pero alam nila, mahirapan ako. So, pinapressure sa akin si Olsen. Point guard. Point guard. Kasi si Jeff makadala ng bola syempre at that time, may illegal defense naman. Kung may magaling ka na low post player, binibigay mo lang sa kanila yung bola. Kaya sila Ildefonso, Sigel, puro lang post So, double. Pag walang double, one-on-one. So, ako, para mataas yung time ko, taga-pressure lang ako kay Olsen. So, para ma-delay lang. Pero mahirap dahil siyempre, magulang. Hindi. Tsaka ikaw mong bata noon. Tsaka siyempre pag bata ka. May energy ka. May energy. Meron bang tinest ka ba nila as someone that's coming from NBA, yung mga players? Ito, PBA ka na, bata. Para may ganun bang parang binyag-binyag. Meron ba? Si Vergel Meneses. The boy. Hinira ka. Pwede ko naman. Oo naman. Ibayaan naman ang show natin. Tapos na yun. Saka totoo naman yan. Kunyari, pag walang play sa akin, rookie ka, bata ka, offensive rebound ka palagi, di ba? Para may silbi ka. Para may silbi ka, di ba? Hindi pwedeng nakaabang ka lang, pasahan ko. Hindi ka papasahan, pasok ka. So, syempre, siya, veteran na, parang papasukan mo ng sabi, parang siguro na-feel ko rin when I was getting old na likot nitong batang to So offensive rebound ako ng offensive rebound. Pag na-shoot, tatakbo pa rin ako, papasok. So nauna ako, na-shoot na. So yung pag after mo mag-shoot, takbo ka na. Hinarangan ka. Dito, boom, nagano'n ako. Ito na yung welcome to So ginawa ko, next, pinauna ko siya. So nasa likod ako. So ginanong ko na, binawian ko na. Tapos tinuro niya ako. So kunyaring hindi ko na napansin. Tumakbo na lang ako para para kunyaring di ba? So sabi ko, ito pala. Which nagawa ko rin nung mga 7th year ko, 6th year ko na. Ganun din pala, no? Diba kasi may mga rookies talaga na pasok lang ng pasok. And I was like that
So, First 2 ginanong years. mo rin siya, parang pinaramdam mo na, lalaban ako. Hindi, ginanong ko sa likod. Oh. Kasi nauna ako. Na-shoot, bang! Ano ako, Oh. next naman, pasok ako. Pero pinauna ko siya. So Tas nakabox out siya. ginanong mo. Bang! Ginanong ko. Ulat siya. So, Verhel, Mayor Verhel. Mayor na. Mayor, Mayor. Doon to eh. Naging vice pa to eh. Oo. ascended vice mayor. Vice mayor. twice. Tapos nag-konsehal. Konsehal. Oh, Laging konsehal konsehal. Last lang 25, vice mayor yung tinakbo ko na natalo. Okay. Pero natapos mo yung term mo sa konsehal. Hindi ko natapos, Dog, dahil 2019, nanalo ako as number 1 councilor. Then the elected mayor died November of 2021. Then as number 1 councilor, umakyat ako as vice mayor for 7 months. 22, bumalik ako as councilor, nanalo ulit as number 1. Then the elected mayor was suspended 2023 or leading to 24. So umakyat ulit ako as vice mayor, so never ko na finish yung term as councilor. So lagi kang umaakyat. Laging umaakyat. Parang So basketball lang. yes. So yung party namin nag-decide mag-vice mayor ka na lang kasi may experience ka na eh. Oo nga. So for 6 years, I think almost 3 years din ako nag-vice mayor. Ang galing. And there was even a time na naging acting mayor that I have to face parang ambassador from, I guess, Turkey, and there was a European country. Ikaw. Courtesy call, ikaw mag-present, and you have to explain to them, ano yung direction ng city, and yung SRP namin, ano yung future developments, and what we're facing, and obviously, how do you solve traffic and waste management? Tinatanaw ko palagi din. Sasagutin ko, ganito. Galing. Nasagot mo. Nasagot naman kasi nag-aral din naman tayo. Ang galing. Ito, babalik ko sa basketball. Pero yung career mo dun sa politics na from councilor, biglang na unknowingly you will be upgraded to or no, malagay ka sa vice mayor. Ito sa career mo sa basketball, kailan to nangyari sa'yo na from the supporting role, biglang ikaw na yung go-to guy at what team to? Oo nga, no, magandang question eh. Yun, yung rookie year ko, 2000, syempre, may import. So, alam mo na, hintay ka na lang. Kasi, Hatfield, Carriazo, Alvarado, mag-import pa. So, mangyayari, si Jason Webb, mawawala, hindi siya point. Minsan magpo-point si Carriazo. So, paano ka makalaro? Diba? Then, the issue with the PhilAms, nawala si Alvarado and si Meng for ito ba sa period. bench ba napapansin nyo lang parang hindi siya Pilipino. Ba't ganyan siya gumagamit siya ng spoon and fork? Meron ba kayong tinetest nyo ba siya? Test mo nga yun si Alvarado kung totoong Pilipino yan. Hindi, talaga nakikisabay sa Pinoy. Sila nakikisabay sa Pati Pinoy. pagturo sa bunganga, kaya niya. Ganun. Alam niya pag where's my sleepers? Hindi, pag hindi Pilipino, hindi alam kung saan. Hindi naman, yung tura. Hindi na naman. Oo. Pag sumisitsit ka, hindi lumilingon. Wala hindi naman. testing. Kasi pero, tama yun. Pero going back to your question, parang ganun nangyari. Na, sa political na. Yeah, yung elected mayor died or the elected mayor was suspended. So, nawala sila. Nabigyan ako ng break. And si Hatfield, I think, na-injured. So, the third conference of that first year, bigla akong nag-average ng mga 20 points, Dog, dahil starting 5 na ako. So, sinabay na kami ni Jeffrey Carriazo. So, nabigyan ako ng break ni Coach Al. Na minsan, hindi na ako papalabasin. So, tuloy-tuloy ka na. Minsan, sasabihin ni Coach Al, Don. So, ibig sabihin niya, ISO. Kasi meron pang one-on-one nun eh. Pag i-double ka, yan, ibigay mo na. Pag walang double, kahit pagod ka, Dog, ibibigay sa kanya yung bola. So, ikaw naman, nakapag-practice ka, nag-extra ka pa. Di ba? So, 22 ako that time. Ay, hindi ka napapagod. 22, 23, hindi napapagod, di ba? Minsan ka, magagalit ka pa nga pag ilalabas, pero hindi ka nilalabas. There were games na hindi ako nilabas ni Coach Al. So, enjoy ako. So, yun, I guess, pareho na nangyari. They were suspended. Siguro there were pag issues. trouble ka na lang.
pag foul trouble. May lalabas ka ni coach. Pero enjoy Oo. na feel ko rin din. And nakita ko, pwede pala ako maglaro. Swerte din dahil may nag-guide sa akin. And ganun din with sa government, meron ding nag-guide sa akin. Ang galing. Parang nag-step up ka when you Yeah. did. So hindi yung mga ano. Yung inano ko sa Tanduay, 2 years ka with Tanduay. 2 years with Tanduay. Paano yung kuwari, may kumpiyansa na binigay sa'yo yung Tanduay, then paano yung nangyaring lilipat ka ng ibang team? I think from what I understand, personally, Tanduay parang they were fed up dun sa nangyari that hindi na favor si regarding kay Alvarado, regarding kay Hatfield, even kay Eric Menk. Oo. So what they did or the management did, Eric Menk tinapon sa Ginebra. Hatfield, Coca-Cola. Jeffrey Carriazo, Coke. Silang dalawa. And ako, saan ko daw gusto? So syempre, San Miguel yung una, napunta ako sa San Miguel. Tuloy yung team na gusto mo nung grade 2 ka pa lang, di ba? And ang galing. at that time, first year ko kasi si Coach Al Francis, the second year si Derek Pumaren. And inaalagaan din ako ni Derek Pumaren kasi nakita niya na pwede kaming magsabay ni Jeff. And so, naging 3 ako or si Jeff yung 3. Tapos point guard namin, Jason Webb or Dindo Pumaren. So, si Derek, when he found out that ito yung mangyayari at yung Tanduay is ibibenta sa Air 21, so, sabi niya, hindi kita maisama sa Air 21 from what I heard, pero kukunin ka ng San Miguel. It will be good for you. Ano pa yata si Bong Hawkins, no? Yes. Nakasabay ko dun si Bong Hawkins and Noli Locsin. No? And Bonel Balingit kasi si Bonel always plays for Derek Pumaren. Air 21 to. Sa Tanduay. Tanduay. Second year ko ng Tanduay. Bago ibenta ng Tanduay sa Air 21. FedEx pa dati. FedEx. Tama. FedEx. Pero yung time na yon nasa NBA yon Laguna Lakers. Yes. Yun. Tapos gusto nilang pumasok sa PBA and the rights or the franchise kinuha ng Air 21 or FedEx. Yun yung kinukwento ni Kuya Bong Hawkins na parang pinapasahod yata siya ng Air 21 noon na hindi siya naglalaro. Tapos yung pagdating ng nakalaro ko na siya, nag-Air 21 Coke na siya. Siya pa yung tumatalo sa amin. Kasi nag-Coke siya, di ba? Coke siya. Coca-Cola siya. Kinuha siya ni, I think, Coach Chot. Tapos pagpasok ng Air 21, sa drafting, ang pinaka-unang na-pick nila, yung kuya ko. Yeah, Yancy. Yes. Yun, no? 2002. 2002. Which nag-practice pa si Yancy sa amin with the national team. Kasi bata pa siya. I think coming from... Yes. And sino sa amin? Si Mick Pinisi. So nakita na namin yun si Yancy. And si Renren. Ritualo. First round pick pa rin naman. First round pick din. Dalawa pick ng Dalawa ng pick ng Air 21. FedEx or Air 21? FedEx. Naging Air 21 yun nung second year ko. So yung first year ko, naabutan ko pang FedEx yun. So kayo ni Ping? Kami ni Ping, Wesley. Isipin mo, ang lakas ng no? Lakas ng Bakit ba kayo na Ano yata yun eh. Nangyari, sinip kayo din sa ibang mga teams no? Ganun kasi shipping yun eh. Parang ginagaya yung Red Bull dati eh. Gusto bumuo ng super team parang gano'n. Parang gano'n yata. Ba't parang hindi ka makapagsalita? Sa mga basketball fans, alam nyo na yun. Para naman sa mga hindi basketball fans. Itanong nyo dun sa kakilala nyo. Hindi, kami? Sabi ko, ang lakas nitong Air 21. Yung ang babata. Pero dahil sa sobrang galing nila, a year or two, mapupunta na sa ibang teams. Ayun nga ba? Pinadala na nga kasi shipping, di ba yan? Pinadala na kayo sa mga teams na gusto nyo. Ganun yun. Pero, tinatakan ka lang, ito, dito ka. Pero kung nagstay, pag-champion talaga. Nag-playoff din kayo, di ba? Oo, meron pang time kalaban namin San Miguel eh. Oo.
Kami. Tinalo nyo kami. Nanalo pa yung Air 21. Oo, si Gary David. Oo. Hindi namin mapigilan. I think yun yung start ni Gary David. Kasi meron pa siya before May Avenido pa before him or Renan Tualo. Diba? Parang second or third stringer na hanggang siya na yung go-to guy, no? Galing ni El Ganda ng team Granada. nyo. So ito, nasa San Miguel ka nitong time na ito. Yes. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna! Nasa Balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-i-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Being a fan of yung team nung bata, tapos dito nandiyan ka na, kamusta naman yung welcome sa nung team and paano ka nag-blend in? First conversation namin ni Olsen was siguro doon sa Tanduay mo pag nag-best player ka times 2 ka. Dito parang mention wala kasi mag-uunahan yan It should be the team first, team mentality. And you have to play your role. And of course, we have, ganda pagka-explain ni Olsen. So, kung swerte ako for 2 years sa Tanduay because of Jeffrey Carriazo, swerte din ako dahil may Olsen Racela sa San Miguel na nagka-guide. So, alam mo, and sabi niya, usually pag mga teams na ganito, meron tayong scouting report and you'll be assigned to these players, meron ka, and ganda ng practice namin. And marami talagang matutunan. Though, long practice, pag sinabing 9 to 12, sagad talaga. Tsaka talented yung team naman Yes. Talented yung team. Puno. Oo. But pagpasok ko kasi sila, pagpasok ni Ildefonso and Sigel, 98, 99, 2000, 2001, yun yung grabbing finals nila. Pagpasok ko, 2002 late or 2003 na talaga ako nakapag-practice with them kasi 2002 nag-serve ako sa national team. Injured na si Danny, limited na yung minutes niya because nag-start na yung injuries. And Sigel also was injured during the national team kaya hindi siya napaglaro sa Asian Games. So nagre-recover. Then bigyan din ako ng break. So starting 5 ako. And lumabas din yung laro nila Nick Velasco. And though, nag-start na rin yung tinanggal na yung illegal defense na pwede na mag-zone. Okay. Kasi I'm not sure if it was Noli Iyala that time to prepare for our players na masanay sa international competition. So yun yung adjustment. And yun, Air 21 FedEx, lumalakas na, Red Bull, and of course, nag-start na rin yung era nila James Yap. So parang nagle-level up na. At hindi mo mawala na may Kagiwa and Helter Brand sa Ginebra na may kasama pang men. Bawat team may strong. Yung bawat team, bawa Shell. Ganyan. Strong contender lahat. Yung Shell, yung Santa Lucia. Yes. Malakas din yung Santa Lucia. And yung Coke kasi nag-champion yata yung Coke nung 2002 against Alaska yata. And yun, sila Alaska pa. So level yung so for us to make it, though we're always sa playoffs seeded, pagdating makita mo talaga na grabe yung competition. Ang ganda na. Ang ganda nga dati rin na gano'n na hindi mo alam kung sino yung magka-champion. Contender lahat. Hindi mo alam. Lang sa'yo manood. Kung ikaw yung PBA fan ba, first time mong manood ng baka ang una mong mapanood, Santa Lucia, maging fan ka ng Santa Lucia. Kasi wala ka pang idea na wala namang mahina, malakas. Yes. Kumbaga, alam mo, competitive lahat ng team So, si Coach Julie pa, naabutan mo. So, naalala mo na natalo nyo pa kami. First win nyo against us na ang play, all screen, Ren. Di ba? Talo kami. San Miguel talo sa Air 21 or FedEx. So, that shows yung competition at that time, era, talaga, whether level. Whether a new team or veteran team talaga. Veteran team. Siguro pagdating sa may import.
doon na magkakatalunan. Dahil syempre, some teams, Mas mahal yung import eh. yes, mas mahal yung import. So, gaano kahirap yung unang kampiyon nyo as a team? Hirap dahil, ano pa yun? Yun yung pagbalik ni Asi. Kasi Asi was out for, I think, 2 years or more than a year. Then we found out in the playoffs na babalik na si Asi. Though kami, I think ang import that time was 6'8". Tapos nagpalit kami si Ace Castes. Yun yung first championship ko na magulang, and import that time ng talk and text was Gerald Hanikat yata. Hanikat. So yun yung first championship ko. Sabi ko, wow, 2005, ibang feeling na mag-champion. And syempre maganda dahil you're the starting guard, mataas yung playing time na binibigay sa'yo. And First championship. May paborito ka bang game dun sa serye na yun? Paboritong game? Dun sa serye nyo na? I think game 5 or game 6, eventually we won. Kasi yun yung 2005 dog. I don't know if nakasama ka sa Las Vegas that time. May training nun eh. Wala ako nun. So 2005, yun yung 3-year program ni Coach Chot, because he was designated to be the head coach for the national team for the next 3 years, preparation for 2007. So 2005, nag-start na. So nag-start na ako mag-practice, pero nung finals or playoffs, focus na kami. So nung last game na sabi nito sa namin, ang na-out, hindi na ang na-out na mga players sa playoff, yun yung sasama sa 2005 Las Vegas. So ako, 2005 championship, gusto ko talagang makasama, ganun. So sabi ko kay Boss Robert, Boss, pag nag-champion boss, pwede akong makasama. May manager namin siya sa San Miguel. So gandahan mo laro mo. So ganda ng laro ko. So syempre nakalimutan ko na humingi ako ng favor sa kanya, kay Boss Robert noon. Kasi hindi na ako pwede makasama dahil nag-finals ako So, dahil lumapit ako sa kanya, boss, baka pwedeng pag nag-champion, tapos baka pwede. Ganun lang siya, di ba? Gumanda yung laro ko, game 5. Game 5 baka kami nag-champion or So, I still have few days to get ticket. Kasi sa kanya yung ticket Kasi part ng nag-sponsor ng Philippine team is San Miguel. San Miguel lagi. San Miguel. Kay Boss Ramananga. So, natuwa si Boss Robert sa akin. Yung ticket niya, pinabago niya, binigay niya sa akin. After winning the championship game 5, dog, siyempre excited ako. Don, ikaw na yung sasama. Pahinga lang. Hindi pa alam ni Coach Chot na sumunod ako. Kasi nag-start na sila naglaro So, sa ganda ng laro ko, pahinga lang one day, ayos gamit. Nakahabol ako. So, I think game 5 yun, game 5. MVP pa rin namin was Daniel Lifonso. I would say Daniel Lifonso. Pero nakakontribute ako dahil sabi ko, boss, baka pwedeng makasama. Motivation, no? Pagana. Added motivation. I guess, advantage, I think we were up 3-1 or 3-2. So, nakasama pa ako, dog, sa Las Vegas. Ayos yun first time. So, ganda. Sipin mo yun? Kamusta naman yung being a teammate of isang Danny Ildefonso? How was he as a player on court and off court? Ito, nakakalaban nito si Danny. I think he's the only player na pag may import dog na 6'8 or lampas 6'6, so ang role ni Danny is maging 4 siya. So, nagpapalin siya. Gusto niya siya yung pinakamabilis na 4. Kasi may shooting na siya that time Pero hindi siya nagti 3 points at that time. Pag may import naman ng mga 6'3", 6'4", meaning kaposisyon ko, like sila Juan Johnson, or sino yun na mga guard, magpapalaki din siya. Kasi siya naman yung big man. So he can do that, na mag-adjust siya in a conference, but still be very effective. Galing siya kadisiplinado. Nakita niya yung kain niya, yung diet niya. And saka sa workout. Grabe workout.
Grabe yung workout ni Ildefonso. Galing nun, yung talagang papabigat siya pag kailangan, papagaan siya pag kailangan. Para siyang boxer. Yes. Kaya pala nagbaboxing din siya ngayon. Ngayon, boxing siya. Galing. And meron siyang injury, I think it was out of town, somewhere in Mindanao. Feeling niya, I think Achilles yata yun, na feeling niya parang pinatid siya. So yun yung, alam ko pa yung muscle, no? Peroneal muscle yung dito natin, dog, no? Na injured na talaga. Pero dahil ang sipag niya sa recovery rehab, nakalaro siya. Ano pa rin, nagawa pa niya. Kasi may parang tilt yata yung paa niya. Malakas kasi yung Lakas. muscles niya eh. Tapos yun nga, for him to be still effective, nag-a-adjust yung katawan niya dun sa injury niya. Kasi isipin mo, ilang finals, MVP, championship. And for the first 4 or 5 years niya, isipin mo, 3 conferences. Binabantayan yung import. And he plays almost 40 minutes a game. So the first 4 or 5 years niya, grabe talaga yung, took a toll in his body that he had to adjust his playing weight para maging effective pa siya. And yun nga, naging 4 siya na shooter, di ba? And yun, dahil sa'yo, nag-start yung tinatawag natin, stretch big. Galing. Kaya pala yun ang idol mo talaga, no? Si Danny. Kagaya niyan, sabi ni Don. Dahil daw sa akin, kaya nauso yung stretch big. Totoo. Kinikilig ka na naman. Totoo. Wala yata. Wala sa script natin yan. Tanungin mo siya, first game niya sa Talk and Text. 3 points ba yun or 2 points? Alin? Nung na-trade ka, tapos first game mo sa Talk and Text. Winning basket. Winning basket. 3 points, 2 points. 2 points lang. Long 2. Long 2. Long 2. Di ba? Pati mo, alam din niya. Hindi, ganun ako ka-fan. Dog. Fan talaga siya ng PBA. Kasi alam niya lahat ng ano. Ang galing. Ngayon, after BA, PBA, on top of yung politics, meron ka pa bang involvement sa basketball? I think nagko-coach ka. When I retired 2017, last year ko sa PBA, then 2018, kinuha ako ni Jimmy Alapag and Boss Charlie sa Alab. Si Sigel pa yung assistant coach namin, consultant. So, champion kami. After nun, umuwi ng Cebu. Then, kinuha ako ng UC as consultant to both high school and college. So, high school, napa-champion namin yung high school team namin. And kinuha ko yung anak ko kasi naglasal siya dito. Junior high, kinuha ko sa UC. Nag-champion kami. His second year, final sila. Talo sila sa Ateneo. Start na yun Ateneo Cebu. Pero yun, yung natutunan ko for playing a long time sa PBA, ina-adapt ko na pwedeng matuto ko sa maituro ko sa high school players. At mukhang effective. And, ma-absorb din talaga nila. Kasi parang meron sila tinatawag na gustong matuto. Ito pala yung ginagawa nyo. Though, it's hard for them kasi Bata. May pasok. Tapos daming distraction. Meron ng cellphone eh. May gadget na kasama. May gadget na. So, siyempre, pag player, daming mga fans. Malaking bagay yung nadala mo yung standard ng basketball na itaas. Itaas mo yung level ng basketball doon sa inyo. So kami, 2018, nung nag-champion kami sa high school, doon ko nalaman, the last year na nag-champion ng high school namin, si Pugoy pa yung high school player ng UC. Matagal din. So 10 years din. Sabi ko, wow, nagawa namin. So yun, yung UC, yun, up to now, consultant pa rin ako ng UC. Okay. And we have this, kasi malaki na rin yung UC dog eh. May branch na sa ganito. So we're trying to negotiate with the president if yung isang branch namin mabigyan ng college team. Kasi dalawa na yung high school namin eh. Yung UC Mandaue and yung UC Main. Pero yung college namin isa lang. UC Main lang. UC Main lang. So mga players namin from UC Mandaue at UC Main High School, pag puno, hindi na namin sila crowded na. So may ibang players from UC Mandaue before na naging MPBL.
Kasi lumipat na ng Manila at eventually naging MPBL na. So gusto ko na May isa pa. mag-isa pa para yung graduate namin, meron silang mapupuntahan. Galing. Nga. Para tuloy-tuloy lang din Tuloy-tuloy, yung basketball program. Basketball program. Ano kasi ito si Don kumbaga mapaglingkod talaga sa bayan. Sa mga, pati sa sports sa inyo, di ba? Isipin mo, Yes, at the college level, collegiate, may chance na to play here. He chose yung Cebu. Yes. So talagang doon din ang puso mo. Yung basketball is always going back home. Yes. Kaya, alam ko, nakakaano kasi dahil wrap up na daw. Kailangan pa natin ulit maibalik si Don dito. Kasi bilis hindi naman. pa natin... bilis nga eh. Oo nga, no? Bilis natin matapos. Ang bilis wala pa kami sa third page nito. Hindi, pero ang saya ng usapan. At mukhang makikita natin lahat ng mga dumaan sa UC, sa mga iba pang liga dito sa Manila. Yes. Pati yata sa MPBL, no? Assistant ka rin. O, yes, lalaro ka pa ulit. sa Cebu Greats, yes, na naging assistant ako. When nung natalo ng election, inofera nila ako maglaro. Sabi ko, hindi ko na kaya maglaro. So, nagtuturo lang ako. So, yun, nag-guide. So, involved ka pa rin sa MPBL din? Right now, we're negotiating for some companies na tutulong para matuloy yung season ng MPBL. Hopefully, maayos. Oo nga. Para may pa ulit, may Cebu Greats pa ulit. Season. So, sana merong Cebu. Pero meron kami. Gilas Legends. Oo nga. Kailan ba kayo? Sa Rojas? Sa May? Andiyan kayo. Saka ibang bansa. Naku, ibang saya din madadala nyo din talaga. Belfast, August 22. Lancaster. August 29. Yan. Abangan ng mga Balyahan listeners sa ibang bansa. Kasi kami nakikinig from overseas. Oo nga eh. Sana mapuntahan nyo lahat yan. Kasi kahit sa Singapore, gusto nila pumunta yung Gilas doon. So, sana mabisita nyo lahat. Hindi, free agent naman to. Moto Club tsaka Gilas. Oo. Flexible tayo. Flexible yan. Magandang placing niya kasi si Mr. Wonderful yan eh. Tama. Mr. Wonderful. Or, ano kayong tawag ba? Si Hodor. Para sa'yo, si Hodor. Pambansang Siko. Marami ang tawag. Marami delightful. Ang hirap mo kumuha ng NBI clearance. Salamat Don sa masayang kwentuhan. Thank you. Timing din na nandito sa... Ayun, sakto. Sana makagawa pa tayo ng isang episode soon. Invite ulit natin siya. Or doon naman tayo sa Cebu. Pag nasa Cebu tayo, doon tayo podcast. Hanap tayo ng studio doon. Meron naman. Kahit tabing dagat, masaya doon. Kaya mo sila problema mag-setup. Basta tayo nasa tabing dagat tayo. Sama rin sila. Sa Talisay. Oo nga, i-tour nyo. Di ba? Hindi, gawin natin yung Balyahan, dali natin Cebu, tapos interviewin natin yung mga doon. Yes. Ampalayo, Kabahog. Mga dati. Pati si Junti. Junti. Torion. Or pagtapos na yung kay Junmar, dalhin nyo doon. Gusto nyo, boss natin yung idea, gumagan yung boss natin. Good ideas. Yung resort ni Junmar, matatapos puntahan natin yun. Doon tayo sa resort ni Junmar mag-studio. Sa mga fans ng Balyahan na mga taga Cebu, mag-comment lang kayo dyan para makita ng boss namin na siguro kahit 8 lang kayo na same name, okay na yan. Salamat Don. See you soon sa Balyahan. Thanks, Dong. See you Cebu. Thanks, Dog. Sakto, Dog ang tawagan nyo, tapos apelido ko, Labrador. Kaya lingon ako ng lingon eh. Dog Labrador. Game over pero di dito nagtatapos ang Balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.